engineering education. So, yun ay mapipili nyo or makikita ninyo ang selection depende sa kung saang area papatak yung inyo. Pwede rin mostly IEET tayo kasi technology. Pero syempre merong baga mas timbang, hindi doon natin ilalagay. Okay, so project title, research cluster, project advisor. So ito ay i-leave lang muna kung wala pa akong binibigay. Pero yung class, tandaan nyo naman yung inyo sa inyong proposal kung na kayayan ko. Mark na yellow font ang inyong status remark sa research proposal. Pakilagay na yellow mark kung ito ay na-approve ko. Meron ako na-approve, paki-color ng yellow ng kahit isa lang sa inyo mag-color or mag-ayos. Para alam ko kung sino yung grupo na wala pa. And then, tanggalin na itong co-advisor. Lagyan na lang ng NA kung walang mga co-advisor na yan. Hindi muna tayo kasi dati yan. Pagka guest lecturer, pwedeng i-co-advise. SDGs address. So, you have the idea, no? Meron ba kayong idea sa SDG? Yung ating 17 sustainable goals. Yun ito ay researchable sa internet. Pag tinype mo yung SDG goals, o yung SDG 17, o pwedeng sa images kayo magpunta, makikita ninyo yung 17 Sustainable Development Goals. So, ilagay nyo na lang yung number o kaya yung description. Like for example, no poverty, zero hunger, so SDG 1, SDG 2, example ito. I-search nyo lang yun sa internet. Kasi ma-identify nyo naman talaga yung inyong corresponding SDGs. So, 17. No poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, yan. Hanggang 17. Okay? So, balik tayo. So you're going to delete this and state the problem and its background. So pas pang nagsusulat kayo dito, yung problem natin, so pwede nyo i-introduce yun. Most probably that is your introduction, that would be your introduction to your chapter 1. Pero ini-introduce mo lang yung problem. Say for example, generally, meron tayong ina-address na general problem. So, yun yung pinaka-area. Discussin natin. So, what is being done already? What are the measures being done already by the government and government organizations to mitigate the problem? Ano yung and then, basically, ma-introduce natin yung problem na gusto nating i-address at kung paano natin yun ma-address. Okay? So, for example, halimbawa, waste management, o kaya halimbawa ay creating a product that would solve your specific problems, something like that. And pwede nating ilagay sa background of the study if we are going to discuss the background kasi kailangan i-discuss mo yung background. Let's say introduce the beneficiary, say for example the municipality of Barangay Bagong Pook, Rosario, Batangas is contains halimbawa ay many rivers, ganyan, napopulute yung mga rivers and then yun yung main problem nila. So, gaano karaming basura, yung napupunta sa mga ilog, ganyan. So hanggang sa na-introduce mo yung problema and then i-introduce mo ngayon how are you going to address that specific problem. And that solution will be your proposal. And your proposal should also be described. Ano yung kayang gawin nito, paano niya i-address yung problem, ano yung gusto mong puntahan or what is your target by proposing this, ano yung magiging future state natin. No? So doon, describe mo yung present state, describe mo yung
gap that you want to address, and you also discuss the future state kapag na-address natin at nagawa natin yung ating solution. So, by doing that, you're describing also the functionality, maybe the limitations of the project. You describe the project, kung ano ba ang magiging function nito, ano ba basically ang gagawin nito, at paano siya makakatulong dun sa problema, specific problem, no? Basically, yung specific problem na gusto mong i-address. Kaya, malamang sa malamang, mas maganda na kung design and development ang inyo, ay makakita na kayo ng inyong respected or intended beneficiary. Because all in all, your inputs to the design would be coming from your beneficiary. Let's say, for example, you have to really set the capacity of your machine or the capacity of the process or the capacity of the component that you want to design. Let's say ang need ng iyong user ay ganito karami, so you're going to design something that would suffice the need of your user. And that is how important the information that you can get from your user, starting from the problem that they are experiencing right now. Pwede mo yung isulat, ikwento ng maiksi. Kasi hindi naman kailangang sobrang haba ng iyong project abstract, no? May describe mo naman yun siguro in 3 to 5 sentences, no? So, you will understand how you're going to address the issues, no, the problems that existing, no, and ano ba yung options natin para ma-solve natin yung problem yun. And that is just your proposal. Okay, so all in all, if you have included the project abstract. So you have to include also the prerequisites of courses, programs, skills, softwares, and hardware skills. Prerequisite, so kinakailangan para may katuparan mo yung project mo. And then you provide research questions. I know you have already been trained, or you already been um, have you already taken uh, methods of research to formulate how to formulate research questions, and also of course your research objectives. Mainly, answering research objectives is answering um, or what are those objectives that you want to that you intend to have, no, in order for you to solve the problem. So basically, class, para hindi kayo maligaw with regards to research questions and research objectives, you're going to refer to previous studies. With regards to research objectives, pag design and development, I suggest na mag-search kayo ng mga approved projects sa library ng mechanical engineering, ano, ma-access nyo naman ang library. Find similar types or similar design projects that have been already approved dun sa library para makita ninyo how do they establish their objectives. Basically, nagsisimula naman yan lagi sa design. Kung design, kailangan mo mag-design, kailangan mo mag-develop, kailangan mo mag-test, at kailangan mo ma-validate yung iyong result. So basically, doon lang iikot yung objectives mo. Kailangan mo makapag-design, ano i-design mo, yung components, yung system requirements, ano kailangan meron ka nun, design components, material specifications. So you just have to include that objective. And you have to include also kung meron ka ng components, design, kailangan mo of course mag-fabricate. After you design, syempre kailangan mo pag-aralan muna. May iterative process ka pang gagawin dyan. Because basically, sa thesis 1, kailangan ma-undergone mo na yung iterative process na yan. Through sketching, through analysis, no? Because kapag yun yung ginawa mo pa ng thesis 2, magtatagal ka. Baka magka-take 2, take 3 ka pa sa iyong project study 1. Kasi hindi mo pinag-aralang maayos kung ano yung gusto mong i-design, ano yung gusto mong gawin. So, anong nangyari, nag-isip ka lang basta, hindi ka nakapag-design, hindi ka nakapag-estimate na maayos pagdating ng thesis 2, retopic ka. Kaya yun ang aking emphasis lagi sa mga student ko. Kailangan, at this point,
diretso tayo sa ating conceptual framework. Kasi sa conceptual framework, binubuo mo na ang iyong project. At the same time, utay-utay mong binubuo habang nag-undergan ka ng iterative process, habang dinidefine mo yung problema mo, nagre-research ka na. Habang nagre-research ka na, binubuo mo na yung iyong design na solutions mo. No? Nagbibigay ka na ng as much as solutions as you can have and redefining and streamlining every inch of the project. Okay? So, all in all, no? So, meron tayong objectives, no? So, kung makapag-design ka, mag-developer, mag-fabricate ka. After you fabricate, kailangan mong i-test. Ano yung preliminary testing mo? Ano ba yung preliminary testing of design and development? Kasi, unang-una, kailangan mong mapagana ang iyong machine. Kung mapabricate mo yan, kailangan ay may set mo yung mga operating conditions. At paano mo mai-set yun? Through testing. So, magte-test ka ng different parameters. Ano ba yung parameters? Ang parameters ay nakadepende sa proseso. Halimbawa, meron kang pulverizer. So, dapat itetest mo kung anong speed na kailangan mo para ma-pulverize mo yung material. Halimbawa, may dryer ka. Ano yung kailangan iset mo sa dryer mo? Kailangan mo ma-set kung ano yung tamang temperature para sa pagdadry ng iyong material. Ibig sabihin, magta-trial ka. So, itong mga ganitong techniques at itong mga ganitong research design um, techniques, pwede mo siyang quickly mag-shortcut ka, pumunta ka sa mga approved design, approved projects para hindi ka na agad maligaw kung ano-ano ilalagay mo. So, i-correct din yan ng iyong advisor, i-correct din yan ng iyong mga panel pag ikaw ay nag-defend. Somehow, you have to have as many related literatures, review of related literatures, and also review of the approved projects, previous projects sa ating field of specialization. Okay? So, preliminary testing and then final performance testing, and others may have maintenance manual, experiment, kung may experiment yan, kung apparatus yan, experiment manual, procedures, and also some cost-benefit analysis sometimes are being required if there is a need for that. Validation of your output, how can you test your output, no? Say treatment, so how can you test the output? So by laboratory testing. So lahat ng iyan ay magiging parte ng iyong objectives para ma-carry out mo yung kabuuang project. Resources needed, so kung ano man ang resources na kailangan mo, hardware, software, people, kung ano man. Are there existing facilities? So ito sasagutan mo lang, no? Yes or no lang. Student needs specialized training, so sagutin mo lang. Doon sa budget, yan. Ito ngayon class, minsan kasi baka ito ang magtatagal sa inyo. Kung halimbawa at may topic proposal na kayo, magagawa nyo naman ang objectives at saka ang project abstract. Ito ngayon ang kalimitang nagiging problema kaya nagtatagal, nare-retopic pa. Dahil ng budget requirements, provide details of budget requirements. Provide nyo lang yung malapit sa katotohanan na budget requirements kung naiintindihan niyo kung ano yung gusto niyo gawin. Kung naiintindihan ninyo kung ano yung gusto niyo i-design. At naiintindihan ninyo kung paano kayo magsiselect ng material, paano kayo magsa-size ng inyong components. Ngayon, to provide a certain value of the budget, you can do this a rough estimate. Literatures can help you roughly estimate the budget. Halimbawa, nakakita ka ng previous project, gumamit sila ng pulverizer, nakita mo dun sa budget requirements nila kung how much. Search mo sa internet, ganun yata yun. So, it's around, say, 10,000 to 20,000. Meron sila for mga wirings, meron sila for mga other major equipments. Say, estimate ko 5,000, 10,000, 2,000. Labor cost, other costs. Siyempre, yung mga utilities natin, halimbawa yung mga pamasahe, pagkain, meals, delivery, shipping, etc., handling. So, i-consider mo lahat yun sa budget mo.
no? Kapag kasi alam mo ang proseso, alam mo ang processes involved sa iyo, madali. Kasi, bawa, meron kang pulverizer, may mixer ka, may grinder ka, meron kang drying. So, makikita mo doon kung ano yung mga most probably components na dapat ay nandoon sa iyo. Ngayon, kung mabilis-bilis ka, although may mga accessories na i-design mo, makukuha mo na rin yung ibang cost. Ngayon, pwede kang mag-estimate ng rough estimate initially dito sa ating topic proposal. Pero hindi dapat siya mas mababa, no? Doon sa dapat or magiging kalabasan. Kasi ang mangyayari niyan, kung hindi mo ma-account yung halos lahat ng mga gastusin, maaaring sa una, ma-approve ka, pagdating sa huli, ikaw ang umayag. Dahil hindi mo nakita sobrang mahal pala ng machine mo. Kaya nga, ngayon pa lang, ina-advise ko lagi, 1 to 2 process pwede na. One process nga pwede na. Huwag naman yung 3, 4, 5 process na sobra naman magbibigay sa inyo ng kahirap at sobrang mamahal ang inyong machine. So, gustuhin mo natin na lahat ng inyong proposal ay payagan. Kaya lang, nililimit kasi nagiging dahilan yan or cause yan kung bakit narereklamo pa ang mga faculty, narereklamo ang mga department at program. So, iniiwasan lang natin na magbigay tayo ng reason. No? At saka isa pa nga, as much as possible, hindi naman talaga tayo pinipilit mag-fabricate ng mahal. Mumura nga, pinakamaganda na yun. Kaya natin gumastos ng pinakamaliit. Pero hindi dahil gusto natin yung maliit, pero project natin naman ay malaki, lalagyan natin ang budget na maliit. So, hindi rin tama yun. Magugulat tayo dito. Okay? So, please provide as much details as you have for the budget. Okay? Then, ito, is there any external financial assistance? Usually, sinasabi ko nga sa inyo, makikipag-usap na sa beneficiary kung ano ang pwedeng gawin. Kung meron silang assistance, kung wala, at least alam ninyo kung ano i-expect ninyo sa kanila. Okay? So, basically, meron tayong yan. Pipirmahan ninyo, date submitted, usually ang ilalagay na date submitted sa inyong advisor. So, ipiprint nyo lang ito kung malagyan ko na kayo ng advisor at maukayan ko na ang inyong topic proposal. So, ito yung ating, yan yung ating masarap pala. Yan yung ating topic proposal. Yung advisor endorsement form, isa sa 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 pagpapapirma sa inyong maging advisor. Sasabay nyo na. Yan. So, yun namang ating advisor endorsement, madali lang naman fill upan nyo. Yan. So, nawala. Yan. Ito po yung letter ng Okay, so ito. Kita nyo na? Yan yung advisor endorsement form. So, I think, pakicheck na lang, updated naman sigurong header, ang heading niya.
So, advisor endorsement form natin. So, lalagyan ng date, 2. So, ito ay naka-2 sa ating intended advisor. Nalalagyan ko, Dear Sir, or Dear, halimbawa ay Doctor, or Dear Engineer, or Dear Professor, ilalagay ha. So, papalitan yan. Rating. So, ano pa yung inyong papalitan dito? So, ito yung topic nyo. Isusulat dito sa linya. And then respectfully yours, name and section. Name mo, lagyan mo ng section sa baba, kahit dito sa baba. Group representative o kahit sa taas. Dito naman, lalagyan nyo ng name ng inyong advisor at pipirmahan niya. Name ng ating department chair and pipirmahan niya. Ito pwede na itong tanggalin. To be accomplished in duplicate, one copy to the advisor and one copy to the instructor. Okay? So, ito lang yun. So, dalawa yun ha. So, yung mga meron na, pwede na magsimulang magawa nito. At pwede na kayo, kung kayo naman i-ready na dun sa inyong mga ilalagay dito, I mean, dun sa isa pa pala, dun sa ilalagay sa ating topic endorsement, no? Ay di, pwede na kayong magpo-consult dun sa ilalagay ko inyong advisor. So, wala nagkulay ng kulay yellow ng link. Yellow lang, ito kulay ng yellow. Meron ako inokaya dyan, for sure. Ito, lalagyan lang ng kulay yellow. Kung alin yung okay na. Ha? Pasuyo na. Para malagyan ko na ng advisor. Lalagyan ko na kayo ng advisor ngayon. So, anyway, na-approve ko na. Based sa initial screening ko, okay? Yan, okay. So, tingnan natin ha. Dapat nakaano to. So, ay group 1. One, two, three, 5. Ano ang process nyo din sa de-inking, Neng? Baton, Kayla? Anong processes nyo sa de-inking? Alin bang na-approve po dito? Ayan po, ma'am. Anong process? Anong process nyo? Alin ang inyong gagawin? Itutuloy nyo, are? Sa base po sa napag-usapan po namin, ayan daw po yung itutuloy po namin. Ay, ano ang inyong Anong ang process niya? Anong unang process? Anong tawag? Mixing ba? Ano bang tawag?
Flotation process po, ma'am. Flotation, ano Apo. sunod? Next po ay bleach de-inking po. Ito yung kay Ma'am Joanne yata, ano? Na sa RM niya? Hindi po kami kay Ma'am Joanne, kay Ay, nakaga. advisor ko po kay Ma'am Rayas po. Kay Ma'am Rayos. Naku, teka, baka meron na sila nito. I-check ko lang din. Try natin. Na-check nyo na yung magiging cost nito? As of now po ay nag-estimate pa rin po kami. Pwede din naman kayo mag-rough lang. Kumbaga, tingnan nyo na lang ang process nyo. Pwede rin kasi yung mapaltan pa. Pwede pa yung ma-improve later on. Kaya lang, kailangan nyo kasi makapagpa-consult na sa advisor. Okay. Group 7, mini CNC. Okay. Alin ang inyo? Dog food making machine from chicken waste. Ito ba auto mixing? Aling dog food? Making po. Making. Ano ang process niya? Ang ano po niyan, ma'am, ay grind. Ang Grinding. nasa initial po namin ay grinding, mixing, and molding po. Grinding, mixing, molding. Kaya nyo kayang presyohan ito? Grinding, mixing. Alin ba pipiliin nyo? Water dispenser o aring... So, mamili na lang kayo dito, ha? Kung alin ang pinaka-gusto nyo. Meron pa ba? O yung iba? Yung iba ba, meron ng bagong proposal? Meron na? Face-to-face na Meron tayo na po, next. ma'am. Meron na saan? Group 3 po. Group 3. Ito, naka-attach. Opo, ma'am. Yun po. Nakuuto ito ay meron nang nagawa. Meron na rin gumawa nito. This is a duplication already. Na, duplicate na ito eh. Actually, hindi lang isa nagawa nito, 3 na yata. Oo. Mahirap itong, hindi ko alam kung anong improvement pa ninyo na pwede nyo gawin. Nakita nyo ba yung mga thesis na yan?
Meron pa ba? Okay, so ano ha? Ah, so ang gagawin, nung mga wala pa, kayo ay bumuo ngayon ng topic nyo ha. Yung mga meron na, ayusin ang inyong topic endorsement at advisor endorsement form kung ano ang pwede nyong ilaman doon. Yung mga wala pa, ayusin ngayon ha. Ayusin ngayon ang inyong topic proposal, mag-isip, mag-meeting. By next week, dadalhin ninyo ang inyong module ha. Inyong manual, sorry, yung inyong manual. Dadalhin nyo ang inyong manual at mag-i-start na tayo mag-discuss ng ating ah, design kasabay ng ating chapters 1 to 3. Okay? Naintindihan? Malinaw? Okay po. Okay, so dadalhin nyo inyong module next meeting. Sino ba ang wala pang module? Ining Kayla, parang ikaw ba yung nag-iwan ng ilang module dito pa? Meron pang... Yes po, ma'am. Sa klase po namin ay 42 students lang po yung nakakuha ng module since ay lang po yung pumasok na face-to-face. Oo, meron pang naiwan dito ng tatlo. Tatlo ba? Tatlo nga yata. Tatlo o dalawa. So, next meeting ay dalhin ang inyong module. Okay, so mag-meeting at assignment. So, next week, itong mga grupong wala pa ay kailangan ay merong ma-approve na topic. Ipapasa nyo na lang sa akin. Ay, sorry. Online ba tayo? Ay, face-to-face. Face-to-face, ipapasa nyo sa akin ang hard copy ninyo. Okay, para makita ko kung meron kayong assignment. Ari, assignment number 1 supposedly. No, ito dapat ay gagawin natin sa module, kaya lang nahuli ang ating manual, sorry. Kaya yan ay ginawa kong assignment ninyo una. Pero dapat makapag-start na tayo ng discussion para makapagawa na tayo ng chapters 1 to 3 ninyo. Sorry, yung mga mahuhulit, hindi nakakapagpasa ay siya. Wala akong magagawa. Kailangan kasi week 11 ay makapag-defense na kayo. Later on, in the middle of our semester, maglalagay na ako ng schedule ninyo para sa inyong defense. Okay, so by hook or by crook, kailangan ay meron kayong topic. Okay? Yes? Ma'am, dun po sa sa group 6 po. Ah, May naano po kasi dun na nakakulay green po. yun. Ma'am, may naisip na po kaming beneficiary po. Ay, yung inyong difference dun sa existing, may existing ito, diga? Opo. Dapat ay ma-justify niya ito ha, kasi may existing to. Okay lang ito kasi, kung ginrin ko siya. Kasi, kumbaga, ang sa akin bilang advisor ninyo, binigyan ko kayo ng idea, most probably, kung bakit hindi to ma-approve ng panel. Kasi, kumbaga, ito usually ang inaano ko sa mga proposal, kaya naka-green lang. Hindi naman guaranteed na kung in-approve ko, ma-approve na ng panel, hindi rin. Depende yun sa inyong justification. Kaya kung i-green ko yan at may sinabi ako sa inyong kailangan yung i-justify, i-justify nyo yun. Later on. So, pwede nyo yung ituloy kung gusto ninyo. Provided, nasabi ko nga, ang nakikita kong problem is may existing na, ano ang ini-improve mo dun sa existing na yun. Ha? Okay? Opo, okay po. Okay. Ito na, Sige po, lalagyan ko kayo ng ng advisor. Lalagyan ko na. Ito na ang i-ano nyo. Ipupush nyo na are o hindi pa? Mag-usapan nyo muna. Ano po? Pag-uusapan pa lang po muna namin. Okay siya, sige. Basta i-notify nyo ako kung ano. Okay siya, sige. Wala na naman concern. O yes, sino pa may concern? Ma'am, dun po sa group 3 po. Ang tinutukoy nila po dun na existing ay yung ano po. Ito pong sa vertical axis po. Oo nga. Oo, yun mismo. Maraming gumawa niyan. May iba't iba. May Sabonios, may kung ano-ano pa. Maraming types na gumawa niyan. Ngayon, kung gusto niyo ipilit ito, kailangan niyo talagang hanapin yung mga, yung ilang thesis na yun na gumawa nito para makita ninyo kung saan improvement pa kayo pwede. Kasi kung ang sasabihin ninyo, halimbawa, ay kung amin ma'am ay small scale lang, ay lalo nang mahirap yun. Dahil
yung design nito is, yung number one, yung mag-design niyan ay mahirap na. Kasi, usually, malalaki yung ganyan. Siguro mga, hindi na malalapas ng isang tao, pero malalaki. For you to be able to harness more energy, sufficient energy, save for what intention. Pag nag-propose ka kasi nito, dapat meron kang, yung output mo meron paggagamitan. Usually naman, street lighting. Kung street lighting, meron na nakaka-design ng ganyan dati pa. Kung street lighting din sila. Problema nga lang dyan, kung sa pabundok yan, usually, ay di, yung pag nagbagyuhan, stability ng design. No? Yung iba hindi umikot kasi yung location hindi sufficient yung location. Yung iba hindi masyadong umikot kasi sobrang bigat. Kaya mas maganda, titingnan ninyo yung existing. Baka doon sa Tingin na po kami sa may library, ma'am. Dalawa pong galing MPT. So, isa po ay electrical. Kaya nga, kailangan nyo ng justification yan. Kung itutuloy nyo, kung ari gusto nyo talaga ituloy. Tsaka isa pa, dapat dun sa inyong topic, may distinct description na ng kaibahan. Bagay makikita agad pag tinignan, hindi rin parehas. Kasi yung title mismo is hindi na siya unique. Kaya yung specific problem, hanapin ninyo. Bawa yung initial design yan ay ganito. So, ano ang inyong gagawin dun sa title para maging distinct and unique yung title ninyo at makita agad right away na okay, medyo iba ito dun sa existing. Kasi pag nakita yung title niyan, for sure. No? Kasi panel ako dun sa isa. Dalawa pa yata yung pinapanela kong ganyan. Kaya, yun, mahirap na ituloy kung walang justification talaga at nakita ninyo ang difference ng inyo at ano yung ini-improve nyo. Okay? Okay po, ma'am. Noted po. Okay. Thank you. Meron pa ba? Wala na? Okay, so you can leave the meeting. Go on with your group mates. Finalize ang inyong topic proposal and description. And as much as possible, lagyan na ng sketch ng design. No, para identified agad ang components, makita natin kung ano yung ina-target. At the same time, maghanap ng target user. Okay? Okay. So, if no more concern, you may leave the meeting. Thank you for attending. Thank you po, ma'am. Thank you po.